former COA Commissioner Heidi Mendoza. Sa ito po naman, para lang mas malinaw po ang isyong ito doon sa iniharap mismo po ni Justice Amy Lazaro Javier na bahagi po ng sinasabing COA report. Magandang umaga po, Ma'am Heidi. Ay, magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Heidi lang, oo. Apo, sige. Magandang usapan ninyo. Okay, thank you po. Ito lang pong bahagi po nung Independent Auditor's Report para lang mas maintindihan namin. Sabi po dito, in our opinion, because of the significance of the matters discussed in the basis for adverse opinion section of our report, the accompanying financial statements do not present fairly in all material aspects the financial position of PhilHealth as of December 31, 2021 and 2020, and its financial performance and cash flows for the years ended in accordance with Philippine Financial Reporting Standards. Ano ibig sabihin ito, ma'am? Ay, hindi po, ma'am. Heidi lang. Apo, Okay. yes, Heidi. Unang-una, ito ho yung suma total. Diretsohin natin. Ang ibig sabihin ng adverse opinion, merong significant na misstatement. Ibig sabihin, financial statement, hindi siya reliable. Hindi ka pwedeng magtiwala. Misrepresented. Ibig sabihin ay merong hindi tamang pagre-represent. Misstated. Hindi tama yung nakastate sa financial statement. At ito ay matindi. The financial statements do not accurately reflect the financial performance and the financial health. Ayan, related pa naman sa health of the organization. So matindi po ito. Kasi ang ibig sabihin po nan, kung ako ay mag-i-invest at titingnan ko yung financial statement mo at ito yung opinion, ay wala ho akong, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Dahil ang sinasabi yung financial statement mo ay hindi ko pwedeng pagtiwalaan para ako ay magbigay ng opinion. Para ako ay magbigay ng desisyon, di ba? At hindi rin siya nare-represent ng tama. Ibig sabihin, kung yung asset na naka-reflect doon, posible na mas malaki o mas maliit, hindi nga nare-represent ng tama. In other words, yung kahuli-hulihan na talagang pinakang mahalaga, they do not accurately reflect. Hindi wasto, hindi sakto ang pagkaka-reflect, ang pagkaka-report ng kanilang financial performance. Malaki ang implication nito. Kasi kontrang-kontra ito doon sa tinatawag nilang, ay meron namang kaming excess funds, di ba? Di ba? Ted and Chacha? Opo, okay. So ito ho naman, in the same manner as, ang sabi po dito, the balance of the account provision for insurance contract liabilities, ICL, as of December 31, 2021, both in the amount of 1.0114 trillion pesos is unreliable due to non-recognition of the changes in estimates in calendar year 2021, which was not in accordance with the requirements of the Philippine accounting standards, resulting in the misstatement of the accounts provision for ICL and members' equity accounts as of December 31, 2021, and other comprehensive income for calendar year 2021 by the amount of 674.946 billion. Ano po yun? Ayan, medyo pasimplihin natin ng konti kasi ayokong dalhin doon sa technical na discussion. Parang eto kasi 'yon pag tiningnan natin yung financial statement for that year, I think ito yung ang nakita natin na biglang bumagsak yung tinatawag nating equity, 'di ba? Yung pag minus mo yung mula sa iyong asset, binawas mo yung pagkakautang, ang natira ay negative, di ba? Ibig sabihin, mas malaki ang utang. Sabi nila, kasi ni-recognize namin yung tinatawag nating provision for insurance contract liability. Maganda ang pagkapaliwanag kahapon ng bagong commissioner ng COA. Sabi niya, ito ay para bang ina-anticipate mo. Ano magiging present value sa masusunod na taon kung halimbawa, biglang dumami ang nag-enroll na miyembro. Pag dumami yung contribution mo, ay posibleng dadami rin naman yung iyong expenditures, yung benefit claims dahil baka magkasakit, lalong-lalo na kung karamihan dyan ay senior citizen halimbawa, ina-expect mo na mas malaki yung benefit mo doon. Ngayon, kapag halimbawa yung tinatawag mong premium contribution mo na ina-expect, yung present value niya, yung discounted value niya, ay na-exceed ng tinatawag nating ine-expect mo yung discounted value ng iyong benefit claim,
kailangan mong mag-recognize ng tinatawag nating liability, di ba? Mhm. Ngayon, pag sinabi natin na, ay teka, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung computation ng tinatawag nating provision for ICL. Malaking bagay yan. Kasi nakita na po natin, Ted and Chacha at mga minamahal nating tagapakinig na ano siya make or break yung nung result di ba? Mhm. Ang ibig sabihin, pag hindi katiwa-tiwala yan, ay hindi na nga kati-katiwala, pag malaking-malaki na yan. Kung malaki ay talagang magkakaroon ng tinatawag nating negative equity. Tapos nung sumunod na taon ay biglang bumagsak, di ba? Hindi naman natin sinasabi na ito ay parang may ginawang magical what, pero malaking isipin, malaking duda ang kinikreate nito kapag sinabi natin na unreliable. Ngayon, pag binasa pa natin yung audit report, meron dong pinakang root cause na nakalagay. Ang sabi nila, kasi hindi daw nagko-coordinate din yung Treasury Department at saka yung tagagawa ng tinatawag nilang actuarial estimate. Ay teka muna, di ba ito pag kino-compute natin yung provision for ICL, kailangan reliable yung ginagamit mong basis at reliable yung computation ng actuarial estimate. More or less, ibig ko sabihin, kayang tumayo, di ba? Mhm. Ngayon, kung meron tayong problema dyan o sinasabi nating hindi kayo nagko-coordinate, ay wala ka ngayong basis doon sa pag-compute mo ng di ba? At pag tinugtong mo pa doon sa ibang audit findings, sumisentro ang sinasabi ng audit. Sabi ng auditor, hindi rin maibigay sa amin, kung kaya nga yung next na opinion doon ay yung tinatawag nating disclaimer, hindi maibigay sa amin yung listahan o yung computation ng tinatawag nating premium contribution at saka yung tinatawag na benefit claim. Ang punto, ay yung dalawang bagay na ito ang mahalaga Ito yung parang pinakang tinutuunan ng computation natin, ng tinatawag nating ICL or yung tinatawag na provision for ICL. So, yun yung pinakamahalagang sentro doon na para bang hindi natin kayang pagkatiwalaan yung mahahalagang numero. Okay, yung sige. mahahalagang financial numbers. Opo, sige. Paano tayo manggagawa ng katiwa-tiwalang desisyon? Ayun, Ayan, opo. So, paano mo masasabi nga na ang sitwasyon ay malusog? Kung hindi naman katiwa-tiwala ang mga ibinibigay mong medical findings, kumbaga, di ba, doon sa pasyente. Heidi, ganito. Pero kahapon, klaro din naman to sa Supreme Court oral argument, inilabas yung mismong report din ng COA kapag pinag-usapan na natin yung total assets and total liabilities, no? So dito sa 2021 PhilHealth Financial Statement mismo galing mismo sa PhilHealth ito. Bagamat sabi nga nila hindi sila nag-uusap-usap sila mismo, lumalabas na kapag kinuwenta mo yung hawak nila, assets nila, kumpara doon sa mga utang nila at utang na babayaran, kasama nga dito yung ICL, yung insurance liabilities na pwedeng bayaran, lumalabas na mayroon pa silang utang na 816 billion. Oo. Totoo yun. Yun nga yung sinasabi natin, na parang hindi pa nga natin masabing katiwa-tiwala yung figures ninyo. Tama, di ba, Ted? Hindi pa nga tayo nag-assume na katiwa-tiwala, pwede tayo mag-rely. Pero sige, for the sake of argument, sabihin natin, siguro, pwede natin sabihin, sige, tanggapin ko kung ano sinasabi mo. Pero nakita na nga natin na pag pinag-minus natin, sinubtract natin, binawas natin yung ating liabilities dun sa ating asset, ay negative ang ating equity. Okay. Ayun. So kumbaga, paano yun? Anong ibig sabihin po? Hindi malusog. Opo. So kumbaga po, sabihin na natin nga na questionable ang inyong mga binigbibigay sa amin na informasyon, pero kung kikwentahin natin yan, ito ang sitwasyon ninyo. So, alangan naman na ang laki ng pagkakamali mo kung may mali man dito sa usapin ng magkano ang negative sa atin, kung magkano pa ang lalabas na utang natin, kumbaga. 816 billion, ang laki nito, 816 billion pesos. Oo, pero Ted and DJ Chacha, lagi nilang sinasabi, provision lang ito. Ibig sabihin, hindi ito yung actual, pero ang sabi natin dyan, di ba, sa going concern, ayan, ang aking idudugtong, Ted and Chacha. Ang bawat organisasyon ay merong assumption ng going concern. Anong ibig sabihin nito sa ordinaryong mamamayan?
Para bagang sa private company, sinasabi mo na itong negosyong ito ay magpapatuloy. May pambayad ako ng aking mga utang, meron akong pera para sa pambayad na sweldo. Mas matindi ang going concern sa gobyerno, sa public, kasi ang sabi natin, ito yung nangangako na ahensya ng gobyernong tutugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan na meron silang equal access to health and quality health, di ba? Yung pinag-uusapan, and free from financial risk, di ba? At ang lagi nilang kinakatigan, ang lakas ng loob nila ay nanggagaling dun sa, ay meron namang subsidiya ang gobyerno. Ayan ang pagkakaiba. Unlike in private companies, ang going concern ay kung halimbawa kinapos ang kapital ang may-ari, ay medyo mahirap. Pero sa gobyerno, ay meron ka tinatawag na government subsidy at saka yung guarantee, di ba? Yung guarantee ng gobyerno ay kahit bumagsak yan, ay kailangan sagutin ng gobyerno. Ang tanong natin ay paano po ang usapan ng going concern kung wini-withdraw ang subsidy, di ba? Ay meron tayong inadapt na mga hindi makabayad. Ay paano yon? Yung ating nagbabayad ba ang sasagot dun sa mga hindi makabayad? Ay ganyan at wini-withdraw nila yung kanilang subsidiya, di ba? Pangalawa, ay kung sa tingin natin ay patuloy ang ganyang practice sa budget, na pagkalalaki ng idinadagdag, ay pagtapos yung kanilang idinadagdag, ay ginagamit lang sa mga kung ano-anong sabi natin ay wasteful expenditure, etc. Yun ang pangita, Ay paano natin i-assure na kaya tayong saklolohan ng gobyerno? So doon sa tinatawag nating going concern, mahalaga na katiwa-tiwala ang financial statement. Mahalaga na ingatan ang pera ng PhilHealth at tapat, maayos, well-represented ang financial statement para magtiwala yung ating mga membro. Panay na ang tawag sa akin, ako po ba hindi magbabayad ng atin? Sabi ko, magbayad kayo at babantayan natin. Yun yung ating mahalagang Ngayon, sa tinatawag nating going concern, kailangan na tayo ay kumikita. In other words, pag pinag-compare natin yung asset at liability, meron namang pasobra. Kung ganyan na sinasabi mo nga medyo sagad na at wala pa, labas ay utang pa, ay kahit napasabihin natin ito ay provision pa lang, etc., hindi pa ito yung actual, ay medyo kumakatok na tayo, bumaboundary na tayo doon sa tinatawag nating going concern, lalong-lalo na in the light of the withdrawal of the national subsidy. Okay, sige. So, salamat na marami, Heidi, sa iyong paliwanag sa aming programa. Ito'y makabuluhan para mas maunawaan ng taong bayan kung gaano kaimportante itong isyong ito. Salamat na marami sa iyo, Heidi, at muli kaming iistorbo kapag meron kang panahon din para magpaliwanag sa ganitong uri ng mga issue. Ay, Ted, DJ Chacha, isa lang yung yung provision lang na medyo nakasentro sa ganitong pagdinig. Yung tinatawag nating Section 2 of PD 1445 na nagsasabi, nagmamandato, resources of the government shall be managed and expended, utilized in accordance with laws, rules, and regulation. At dito, pangitang-pangita, na hindi sinunod ng PhilHealth, yung Universal Health Act, na sinasabing bago ka mag-invest, ay siguraduhin mo muna na maayos at nakapag-provide ka ng iyong 2-year requirement, diba? At kailangan, kung may excess, unahin mo yung pag-expand ng benefit at pagbaba ng premium. Yun ang mahalagang usapin dito. Sana ma-pick up ito sa mga diskusyon sa Supreme Court. Kasi ito yung magtataya ng liability ng mga taong dinadala natin sa korte. Pakiulit lang. Umaga. Pakiulit, Heidi. Heidi, pakiulit lang. Yung provision ng batas kamo. Specific, ano yan? Section 2 of Presidential Decree 1445. Ted, DJ, ito yung Bible ng auditors. Nakalagay doon, resources of the government shall be managed, expended, utilized in accordance with laws, rules, and regulation, and safeguarded from waste through illegal or improper disposition with a view to ensuring economy, efficiency, effectiveness, in the operation of the government. At meron pa yung pahabol. The responsibility rests with the head of the agency. Well, salamat na marami. Yan, napakagandang input niyan. Aabangan namin, baka malamang din ay mabanggit na yan eventually nitong mga maestrado na abalang-abala sa isyong ito. Muli, Heidi, salamat na marami and good luck, ha? Salamat. Thank you. Ted and DJ. Salamat sa mga nanonood at nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan po, talaga namang tubong Quezon Gaire. Ay, sinabi mo. Opo, Heidi Mendoza.